Alam niyo ba na hindi itak ang paboritong armas ni Bonifacio? Yes, mga palangga, tama ang inyong narinig. Marami sa atin ang nag-aakala na si Bonifacio ay walang pinag-aralan dahil maaga siyang naulila at nagtrabaho. Pero ang totoo, siya ay isang masigasig na mambabasa. Yes, mga palangga, mahilig siyang magbasa. Sa kanyang bakanting oras, binabasa niya ang mga libro tungkol sa French Revolution, mga nobela ni Jose Rizal na Noli at Feli, at maging mga batas ng international law. Hindi lang siya basta mandirigma, siya ay isang intelektual. Bago sumiklab ang revolusyon noong 1896, pinunit ng mga katipunero ang kanilang sedula sa sigaw ng Pugadlawin. Ito ay simbolo ng kanilang pagputol ng katapatan sa Espanya. Maraming historiador, gaya ni Milagros Guerrero, ang naniniwala na dapat kilalanin si Bonifacio bilang unang pangulo ng Pilipinas noong itinatag ang pamalaang mapanghimagsik ng Katipunan noong Agosto 24, 1896. Tinawag niya ang kanyang sarili bilang Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. Sa panahong iyon, ang Katagalugan ay tumutukoy sa lahat ng mga taong naninirahan sa Pilipinas, hindi lamang ang mga Tagalog, mula sa pagtitinda ng baston at pamaypay. Naging pinuno ng himagsikan. Patunay na hindi hadlang ang hirap sa paggawa ng dakilang bagay. Hindi lang itak ang sandata ni Bonifacio. Ito ay ang kanyang paninindigan.